Enzo sa Super Radio. Bag-ong adlaw, bag-o og labas ka mga balita ang mupukaw sa inyong kabuntagon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o og labas ka mga balita. Ikan sa mga presintos kapulisan o ubang suok sa kataliban. Ang tibok puwersa sa News and Public Affairs Department mo'y paspas ka buhatod kaninyo niini dinhi sa Dores Pamukaw Balita! Pamuna o paminawa ang Pamukaw Balita! Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta mayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa talumanon ng Pamukaw Balita. Adlaw karon nga Sabado. Pizza 22, buwan sa Nobyembre taga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati din nga atong istasyon? Ang DYWS sa Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Dores Pamukaw Balita! Good morning! Ibuntag sa tanan. Labi na sa tuang mga labasera, mga vendors diya, gikan sa tuang Carbon Public Market. Ingon man sa Tabuan Public Market na itong Haring Dakbayan sa Sugbo. Good morning, sub sa itong mga ato ang mga taxi driver, mga jeepney driver, habal-habal driver, mga bus driver, karong buntagang sayong nga nagbata. Aron sa pagserbisyo nga itong mga kaigsunan, sa itong mga commuters nga padong na sila mga trabaho, karong mga orasa. May buntag sa mga nanay diya, mga tatay, mga ate, mga kuya. Ay, may buntag ha. Labi na sa itong mga nanay, karon nga nagmata na mga kapuso. Gumikan kay andam na spamaos tibok pamilya, karong mga orasa. Uy, good morning dyan ninyo mga nanay. Sa itong mga amahan, yan nagmata na karon, makans pagpangandam sa silang trabaho mga kapuso. Good morning diyan kaninyong tanan na mga suking tigpaminaw. Sa itong mga kapuso diyan, mga kasikbit nga mga syudad, dito sa Lapu-Lapu, Talisay, Bandawe. Ingan man sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Oy, good morning mga kapuso. Sa itong mga kapuso, gikan sa mga kasikbit nga mga lalawigan. Gikan sa Siquijor, sa Bohol, sa Leyte, sa Negros Oriental, o guban pagdapit sa Kabisayan ug Mindanao. Ingan man sa Locopa, Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning diya kaninyong tanan mga kapuso. Pinas mga nagtanaw sa itong Facebook live streaming, i-search lang ninyo ang all capital letters DYWS sa Radio GMA. Ayun na makitang babati live ang ato ang talumanon karong buntaga. O nya 999 kHz lang ta sa dials itong mga radio mga kapuso. Ayaw kalimot, 999 kHz lang po mga kapuso. Sa may mga dagkong balita nga magkapamukaw ka nato karong buntaga. Sa man ni ato ang igsuon igsuon sa ato ang kanhi gobernador ba nga si Gwendolyn Garcia, nga si Byron Garcia mga kapuso. Mo ko na gud siya lingaw siyang kinabuhi siguro. Wanay lingaw gumikan kay karon mga suking tigpaminaw iyang gikiha. Iyang gikiha mga kapuso ang ato ang kasamtangan nga gobernador. Kasi Governor Pamela Barriquatro mga suking tigpaminaw. Unsay rason? Gumikan kay nakakita siya gulagway mga kapuso ni Pamela Barriquatro nga nagsulob kunog uniforme sa SWAT. Ha? O nga iyang gikiha mga kapuso. Sayang complaint nga iyang gidoso. Iyang gidoso mga suking nga tigpaminaw. Iyang affidavit complaint ngadto sa Provincial Prosecution Office. Matod pa nga illegal o doon na kunay matod pa illegal use of uniforms or insignia
Mao na kaso kato bitong magsulob og uniformes pulis nya di ka pulis na pagbantay-bantay mo kumikan kay posible mong makiha ana mga suking tigpaminaw. Onya kay nagpost man lagi si Pamela Barrecuatro sa iyang Facebook sa Facebook account mga kapuso sa Cebu Province nga nagsulob siya gi uniforme sa SWAT. Inungdan nga gidali-dali din ni og gikuhaan din ni mga kapuso ni Byron Garcia og screenshot ang mga post sa provincial government mga suking tigpaminaw pinaagi sa account ni Pamela Barrecuatro. Dali din yung screenshot pagkahuman iyang gi-file kaso gumikan kay dunay nahitabo ko ng illegal use of uniform or insignia mga suking tigpaminaw. Ano ko nung gasulab-sulab mga kapuso si Pamela Barrecuatro og uniforme sa SWAT nga di man kuno siya SWAT. Ay nako, move on na lang girl. Move on na lang Byron oy. Samang kataon diha ay wala magyud kay lingaw sa imong kinabuhi. May pamupadayon kasi imong pag-vlog pag-vlog na lang diha ay na lang pag-apil-apil diha sa tuang pagpadagan sa gobyerno o naman napapa naman mo diha sa katungdanan sa Kapitolyo o na nga nagailan po naghigayon diha kasi naglingko diha karon sa katungdanan sa paghimo sa iyahang mga trabaho di kay anytime nga makakita kay ingon ana ginagmay nga mga problema imo ding nagpakita lang yun na mga suking tigpaminaw nga kining ato ang kanhi administrasyon wap agid in town maka-move on. Bisan pa man gani katong ilang gi-file nga kaso mga suking tigpaminaw katong disqualification case nga gi-file sa kanhi pangu sa kining Sugbo News nga si Katrina Kuwalik mga suking tigpaminaw gidismiss naman gani sa to ang Commission on Elections kon COMELEC karon nangita na po niglaing bikil ning ato ang kinini ang kampo mga kapuso ni kanhi Governor Governor Gwendolyn Garcia. Nangita na po bikil ang kampo sa tong kanhi gobernador. Pinaagi na sa bining Byron Garcia mga kapuso nag-file na po kaso. Ay nako. Lang gitaon ni sila yung mga lingaw. Inyo pa ng tabangan ang ato ang kasamtangan nga administrasyon pagpadagan sa to ang Kapitolyo mga suking tigpaminaw pagsiguro nga kana bitawng pagsiguro nga ang tanan nga mga basic services mahatag yun nga to sa to mga kinabag-an ba labi na kini karon mga kapuso gumikan kay nagkasaka kini ato ang mga kaso karon leptospirosis ay usanis mga angayang tutukan karon sa atong kagamhanan sa Kapitolyo tungod kay may kabat na mga kapuso sa 117 ka mga tao ang natapdan ining sakit nga leptospirosis. Kay bao man tangan katong paglabay mga kapuso ni Bagyong Tino, ubay-ubay magyog mga lugar diri sa ato nga nabahaan. Grabe man gyud tong baha mga suking tigpaminaw do na pay mga baha nga moabot og lapas gyud tao. Nabot gyud to si Kanflor sa mga panimay ang ubang nasinating baha diri sa tuwa. Onya gumikas pagubog sa baha mga kapuso. Doon ay kahigayunan katong kagaw gikan sa baka mga kapusos ilaga hugaw sa ilaga mga suking tigpaminaw ang kagaw niadto posibleng musod sa mga kinibitang open wounds doon na mo'y samad sa inyong batiis ka o di ba ka doon na mo'y kinini ang nakainom ba ka mog baha tubig baha atol mga kapuso sa kinini ang pagkuso-kuso sa kining bagyong Stino doon na posibilidad nga makaangkon ka anang maong sakit nga ma-infected ka ining leptospirosis mga suking tigpaminaw. Inungdan nga kadto mga naiubog og baha mga kapuso sa miagi nga mga bagyo giawhag gyud nga mo pa kuan gyud konsultag doktor pakonsultag doktor mga kapuso labi na kato mga nagmanifest o nagpakita ng sintomas ining leptospirosis. Delikado magud kay ni sakita gumikan imong internal organs may gubon
O kahinomdom mo dito sa Talisay, katong amahan na matay mga suking tigpaminaw sa may hinungdan. Leptospirosis ang nahitabo mga kapuso, iyang kidney giguba sa kining maong kagaw sa leptospirosis. So nagkuan dialysis pagkahuman iyang baga na pod maigi guba mga kapusos kagaw. Dito sa Cordoba, na-interview kagahapon adlaw ni Super Gabriel Bunhok, mga kapuso ang anak. O niya ang anak, mga suking tigpaminaw ni pahibaw, iyang papa to in Towns Intensive Care Unit. O niya, gidialysis na pod. Kay para nga makasurvive lang mga kapuso, gikan ining mao nga sakit nga leptospirosis, nanawagan taon tong tabang. Nanawagan tong tabang mga kapuso, nga kinsa to'y makahatag o hinabang nila, gumikan kay dako-dako na po silang bill sa ilahang ospital, mga suking tigpaminaw. Unta doon ay mga mutabang kuno niyang mga tao kay para makasugakod sila silang pagpatambal sa ilahang amahan nga tuwa karon sa tambalanan mga kapuso. Kato mga doon ay diha, ginagmay lang pwede mong mutabang ganto kang John Martin Apaap kagahapon gikuan man gi-announce iyang number ato ibalik mo niyang Paymaya number ni ha. Ma'am siya Gcash, Paymaya man to yung gihatag nga number. May mo mong muhatag siyang hinabang, pinagis yung numero 0961-485-0202. Akong usbo na 0961-485-0202 lang po mga kapuso. Idirekta ang iyahang inyong hinabang. Gato siyang Paymaya account mga suking tigpaminaw. Pinagi ni John Martin Apaap ang anak ni adtong maong amahan. Kaya kasamtangan karong naa sa critical nga kondisyon. Human matapdi anang maong sakit nga leptospirosis mga kapuso. Oras! Alas 5:15 na. Dapat ang report gikas ng mga kaubanan karong mga oras sa mga kapuso. Atong unahon gumikan kay mga apektados baha. Dias may barangay Talamban na kadawat og relief goods gikan sa pribadong kompanya. Atong paminaw kompleto detalye sa mga balita mga kapuso. Sa Super Radio. Yes, Super Alan. Pasok. Ni donar og relief goods nga dili maminos ngadto sa 330 beneficiaries diyan mismo sa may barangay Talamban ning dakbayan sa Subo as part sa ilang Christmas gihatag ato mismo sa pamilya nga apektado sa resgutan nga flash flood sa resgutan nga lugar gikan mismo sa Department of Computer Services dinhi mismo sa dakbayan sa Subo pasabot ni Mayor Rizal Sibal nga naisgutan nga goods nga gihatag sa resgutan nga benefactor na ko igatabang ngadto mismo sa mga Europeo apektado sa naisgutan nga ng pagbaha hinungdan gumikan sa diskutan nga Bagyong Tino din mismo sa dakbayan sa Sugbo ingon man pipila ka mga lugar din mismo sa syudad nga giabot na sa nagkadaya nga mga hinabang gikan mismo sa nagkadaya sa mga stakeholders din mismo sa dakbayan. Ako sa Ramahayt sa Jamie Super Radio DYWS dapat ito. Bas-bas na pagbalita, makapalagsik sa imong kabuntagon, pamukaw, balita! Super Radio! Super Radio! Super Radio! Daghang salamat sa Alan Mahayt sa mga report. Samtang sa Pikas Bayn di ay duha ka buok panimay na ugdaw. Sa naitabo nga sunog dito sa Barangay Bangkal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Super Norman Mendoza. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman. Pasok. Duha ka mga panimay ang naugdaw sa nahitabo nga sunog alas 10 pasado sa gabi adlang Huwebes diya sa may Sitio Cassia sa Barangay Bangkal, syudad sa Lapu-Lapu. Wa hinoy gigi kataho nga na samdan o nakalas sa nahitabo nga sunog. Na dawat sa kabomberon ang alarma alas 10:11 o ga kontrolar hinuon sa kabomberohan. Pipila ka minuto ang milabay isa lamang kini ngadto sa first alarm ang kabomberohan misusi pa kung unsa ang tindalang hinungdan sa maong sunog samtang wa pa sab sila pagawas sa estimated nga damage sa nahitabo nga sunog sa duha ka mga panimay. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo.
Bango na! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita! Pabukaw Balita! Super Radio. Dagang salamat sa Norman Mendoza sa ibang report. Super Radio. Samtang napikasbahin Senador Bam Aquino, nanawagan nga to kang Saldico nga mouli og ibulgar ang tanang nahibawan may labot na flood control issues. Atong paminahon kompletong detalye sa mga balita, mga kapuso. Pinagi ni Super John Kim Bote. Super John Kim, pasok! Nanawagan si Senator Bam Aquino kang former Ako Bicol Representative Zaldico nga mobalik na dinhi sa Pilipinas og formal nga ipanumpa ang iyahang mga aligasyon ug isaysay ang tanan nga iyahang nahimuan may labot sa anomalosong flood control projects ug mga kontrobersiya sa budget insertion. Matud pa ni Senator Bam Aquino nga pareho sag panawagan sa simbahan ug ubang grupo nga kinahanglan na muli ni Zaldico ug moatubang sa Department of Justice kon DOJ sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI sa Blue Ribbon Committee ug isaysay ang tanan. Matud mga Aquino nga dapat mga priso ang tanang nalambigit ug mabalik ang kwarta nga nawala sa nasod sa nakalabayng katuigan. Kinahanglan sab nga usbo na ang sistema. Ipasar ang Senate Bill 1506 o the Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability kon Kadena Act para mas daghan pa ang magka-interes kung asa padung ang kwarta or budget sa Pilipinas. Kini si John Kim Bote sa GMA Super Radio. DOAWS dapat totoo. Sugato ng imong kabuntagon sa komprehensibong mga balita. Dawes Pamukaw Balita! Super Radio. Dagang salamat, Super John Kim Bote. Ay, Saldico, ay pag magpakita ka, pero delikado magpakita ni Saldico. Tungod kay nanam ni siya yung warrant of arrest. Dakpo na ni siya. Onya, ang problema diya kay nilaging senaryo ba nga, basin onyag baparehan ni Adto. Nabitaw abot sa airport. Basin onyag tirahan ni kalit. Super Radio. Basig parehan ni Adto ba, pag-abot ni Noynoy Aquino. Ninoy dahil Ninoy. Pag-abot ni Ninoy. Uy, basig ingatuon niya po ba, igabot, kaliton nag-assassinate. Kadelikado. Ipadakop naman, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga law enforcement agencies. Si kanhi Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ingon man 17 ka mga personnel gikan sa DPWH ug Sunwest Corporation. Kining Sunwest mga kapuso, iya ni Saldico nga kinini ang contractor bitaw. Contractor ba ni construction company nga gipanag-iya mga kapuso ni Saldico. However, matod pang Saldico nga ni divest na siya gikan ining Sunwest Corporation mga suking tigpaminaw. Naduna ni mga warrant na nagipang-issue against ining mga individual. Onya kinis sa Saldico mga suking tigpaminaw nasayod man ta nga nagtago-tago man ito amnes gawas nasod mga kapuso. Human nga milarga siya dito sa USA kay para unta nga magpatambal human nagpa-check up ni siyang sakit. Onya matod pa niya, gitawgan man siya mga suking tigpaminaw ni Bonjing. Ay, good morning. Ito kang Bonjing. Kanhi House Speaker Martin Romualdez mga suking tigpaminaw. Nga matod pa ni Saldico nga, gitawgan siya ining maong tawhana kay din siya paulion. Di ko na siya paulion mga kapuso niya. Sila na kuno'y bahala ngadto kang Saldico. Ay dito sila bahala mga kapuso og pangita o kining pagtugis ining Saldico. Kung tungod kay mahuog man ni Saldico gihimong sacrificial lamb, mo'y gisakripisyo mga kapuso alang kuno matod pa kining gihimo karon nga kining pakigbatok sa tong gobyerno ubos sa Marcos administration against corruption. Pero ang ilang gilawog stirong kini si Saldico
Ilang gilawg mga suking tigpaminaw nga mo'y gihanukan sa tanan nga mga reklamo, may labot na sa korupsyon, ingon man may labot na sa flood control nga issue, mga kapuso. Nang hinaw ni silang daan ba? Mura ni mga kuon ni Poncio Pilato ning mga karaho. Nang hinaw daan, unya tanan nga blame tuagi hapak mga kapuso ngadto kang Saldico, luyat ang Saldico. Inungdan nga si Saldico mga suking tigpaminaw, kung nakahinomdom mo, nakakita mo siya mga video, o na, murag nakaingon ni Saldico nga din, ani mahimo kita may hanukan sa tanan o tingog na ko Amoto ni tingog Saldico, o niya, gilambigit niya, unas tanan, ang ato ang presidente, mismo. Maoy nagpasod o ni Mando mga kapuso matod pa nga mo ipasod ang 100 billion pesos nga balor sa mga proyekto pinaagi sa insertions. I-insert lang wa mo agi sa kining proseso, wa matuki mga kapuso sa Kongreso kining maong mga proyekto basta kay gi-insert lang kay mo'y gusto sa to ang presidente. Pinaagi pod sa to ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. May utok ng mga karaho. At may kay pagka plano ba? Onya piyait mas diamond ay naamay ni piyait o saon man taniron. Ay bawaan hinon inyong mga kalaki diha. Naibaw ang mga kalaki, gumikan pod ang ato ang kinaiyahan, wala pod kagwanta. Wala kagwanta sa inyong mga kabuang, inyong mga pagpangurakot diha. Pinagi ining mga flood control project ninyo nga mga wike, mga ayo. Mga flood control project nga inay mo control sa baha mga kapuso, ni pasamot mahinos mga baha. Wiragaba. Kabag. Paita ni mga tawhana. O karon, mga suking tigpaminaw, ni Kuan, warrant of arrest, magipakasuhan, no, gikasuhan na ni si kining Saldico, para nako, mas mayo nga, Kuan ni mo, surrender ba ka ni, pero mata, laging siguro ba, ang seguridad ining tawhana, kay kini mo yawi mga kapuso para mabulgar ang tanan nga mga kabuang nga gihimo karon sa tong Marcos administration, mga suking tigpaminaw. Kini mo yawi. Karon ang ato ang administrasyon nagkaguliyang naman Human ining mo nga issue mga kapuso sa insertion of flood control. Nagkaguliyang na ni. Ngano man, mismo ang atong executive secretary nga si Lucas Bersamin, ilang gitangtang onya matod pag ni-resign ko no, dito may resign. Ano sa to doon? Ay, napaong ko no dahil sige lang, padayan ko din sa online doon. Kanay padayon, kita naputol tas kahanginan ron, mga itag dispensa sa to ang mga kaigsunan. Pero nibalik na ta, ay kanindot ka kamayo, gidan niya akong amigo. Automatic man, mayo kanya kong amigo, diri, balik din tas kahanginan. Dapat na! Akin na atong balikan itong issue, nag-iisgutan. Ato pa ni palauman sa itong musunod nga tulumanon unya mga kapuso atol sa superhirit. Again, mga suking tigpaminaw nagkaguliyang na ni karon. Ang ato ang administrasyon sa to ang Marcos administration. Diin kadtong mga bitaw mga nalambigit o gilambigit ini gipa-resign. Gipa-resign o gitaktak yun. Bikan kay matod pa malagi mga kapusong Lucas Bersamin, wa man ko ma-resign. Pero nagpadakog suwat. Sa suwat na ko mga kapuso, matod pang Bersamin ang iyang suwat, iyan ang gitugyan iyahang faith ba? Ang iyahang mahitabo niya. Kung padayon pa ba siya or di, sa iyang katungdanan, iyan ang gitugyan nga sa presidente. Kaya natural, ang iyang posisyon mga kapuso, under the kuan man kinini ang pagsalig
sa ato ang presidente kung doon na pa'y pagsalig atong presidente nga to kaniya di magpabilin siya, pero kung ang presidente unay pagsalig nga to kaniya ug matod pa kung ang presidente din aganahan niya sa katungdanan, pwede siyang papawaon mga suking tigpaminaw. Pero ang nahitabo karon gipagawa sa Malacañang nga ni-resign, dito wa dito mi-resign ang sagud taon. Doon na mga natangtang sa katungdanan, gumikan kay gilambigit aning ato ang issue karon aning flood control projects. Una, Lucas Bersamin. Kaduha, kini si Pangandaman. Amina Pangandaman. Ato ang budget secretary, mga suking tigpaminaw. Atong DBM secretary. Ni kanaog na pus katungdanan, nangauwaw ning mga karaho siguro. Nangauwaw. May gani, kaya doon na pa ni sila yung mga uwaw. Saldi ko, matod pang saldi ko, unang nanawag niya, kinigos Amina Pangandaman. Matod pa nga, Amina Pangandaman, mo yung gasulti nga, gusto sa presidente, ipasod na 100 billion pesos worth of project. Mo na ipasod ninyo, ipa-insert ninyo. During the bicameral conference, sila na yung nagsabot-sabot diha. Bicameral conference, mga suking ating paminaw. Sila gigasabot-sabot, wala mo agig deliberasyon, ipa-insert ang mga proyekto bisag way pagtugot sa ato ang ubang miyembro diya sa Kongreso, mga suking tigpaminaw. Ayog, maygyong hapakon. Wow, ninyo. Oras, alas 5:29 na mga kapuso. At ang oras ng panahon atog musunod nga tulumanon ang Morning na Cebu. Kita gyapon maguban-uban dugang hanay sa mga dagkog mga labas nga mga balita. Katong nakuha mga kapuso karong taon-taon atong newscast atangin ninyo. Temporaryo na ko manamilit. Ako Superfast Anthony Inso. Dagang salamat ninyo mga kapuso. Paimbuntag ninyong tanan. Dapat totoo. Bisan sa kamubo sa panahon, apan busok ang mga kasayuran nga inyo nadungog sa paspas nga dagan sa tulumanon. Dubles Pamukaw Balita Radyo. Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa itong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Good morning! Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta mayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon Morning na Cebu! Ako inyong kapuso, Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. ako'y mohatod. Solo hang tudling og sa detalye sa itong mga balita. Diningadlaw karon ng Sabado, Petsa 22 buwan sa Nobyembre 2025. Kamusta nga tanan nga nagpamati nini nga itong istasyon? Ang DYWS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radio. Morning na Cebu! O karon sa itong mga headlines. Dini sa ato, kaso sa leptospirosis sa probinsya sa Sugbo, nagkasaka 117 ka mga tao natapdan sa maong sakit, samtang 7 ang nakalas. Morning na Cebu! Samtang kapulisan padayon nga nag-follow up. Padayong follow-up operation aron pagila o pagdakop sa suspetsado nga ni pusil patay sa usa ka tricycle driver dito sa Carcar City. Morning na Cebu! Kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay, giplanuhan ang paghimo og clearing operation sa mga no-build zone. Morning na Cebu! Mga balitas kauluhan, Presidente Bongbong Marcos ipadakop na si Saldico o ang 17 pa ka mga individual nga nalambigit sa kontrobersiya sa flood control project. Morning na Cebu!
Samtang tracker teams gi-assign na karon aron mohimo og manhunt operation batok ang Saldico og 17 ka mga individual. Morning Cebu. Pagkatungulhang tudling sa mga balita, detalye nini musunod human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Atong oras Nationwide. Morning Cebu. Super Radio Local News. Atong oras mga kapuso, alas 5:43 na. Ako gihapon si Superfat Anthony Insa. O karon sa detalye na sa mga balita. Dinhi sa ato na balaka ang Cebu Integrated Provincial Health Office kunay PHO sa padayon nga pagsaka sa kaso sa leptospirosis sa probinsya sa Sugbo. Miabot na sa 117 ka mga tao ang natapdan sa mga sakit samtang pito usab ang nakalas sukad sa Nobyembre 1 hangtod na sa Nobyembre 20 ning tuiga. Gikan kini sa 14 ka mga lungsod, din labing daghan ang natala sa dakbayan sa Danao, nga dunay 34 ka mga kaso og duha ang namatay. Gisundan kini sa lungsod sa Balamban, nga dunay 27 ka mga kaso ug upat ang namatay. Gikinahanglan pahinon kining ipaubo sa confirmatory sa Research Institute for Tropical Medicine kon RITM. Increasing yun ang ato ang cases sa leptospirosis. From November 1 to gahapon, no? Ang ato ang data na kay 116 pero 117 ang atong cases. Ang kaning 11 kabuok wala pa ni siya ma-reported. Napa ni siya sa atong hospital for CSF pa ni siya. Ang tipiks pamahayag ni Dr. Mary Ann Josephine Arsenal, IPHO Officer in Charge. Mata ni Dr. Mary Ann Josephine Arsenal, karong tuiga sukad sa Enero 1 hangtod na sa Oktubre 31 nakatala ng IPHO og doy bintak ka mga kumpirmado nga mga kaso sa leptospirosis samtang 117 ka mga kaso gikan lang sa Nobyembre 1 hangtod na sa Nobyembre 20. Taas kayo kini itandi sa mga 50 ka mga kaso nga natala sa miaging tuig 2024. Maisip na kini nga outbreak apan itugya na sa IPHO ngadto sa Department of Health kun DOH ang pagsuta ug ang pagdeklarar niini. Comparative magud ta, pero ang mukan magud si epidemiologist ang mukan gud ani no. Mas siya gyud ang better person nga makakuan ani kay ilaha magud ni nga specialty no kani sa mga outbreaks. Ang ako lang is expected gud na siya kay gilunupan man gyud ta ang whole Cebu province. Padayon dugang tipiks pamahayag ni Dr. Arsenal gikan sa IPHO. Padayon usab ang pagapod-apod sa Cebu Provincial Government sa mga prophylaxis sa mga tao nga nakaubog sa baha panahon sa bagyong Tino. Gikumpirmar sa IPHO nga puno na ang mga provincial hospitals sa mga pasyente nga natapdan sa leptospirosis ilabi na sa Balamban ug Danao. Ang ato ang gilikayan ani is the complications man of leptospirosis. Kanang mo igo sila sa ilang kidneys, mo na mag-renal failure, no? Dili ang uban ana gagmay na lang kay ihi, di na kaihi. Yeah, it would be too late already. Agadugang tipiks pamahayag ni Dr. Mary Ann Josephine Arsenal, IPHO Officer in Charge. Gimogatan sa mga eksperto sa panglawas. Kadili ang ngayang ibaliwa ang hulga nini. Sanglet kinabuhi man ang nahimutang sa peligro. Morning Cebu. Alas 5:46 samtang padayon ng follow-up operation sa kapulisan aron pag-ila o pagdakop sa sospetsado nga may pusil patay sa 42 anyos nga lalaki nga tricycle driver dito sa may sitio Baksi, Barangay Ocanya, Dakbayan sa Karkar pasado alas 4 kadlawon kagahapon. Ang biktima nagpuyo usab sa Barangay Ocanya, siyudad sa Karkar.
Una nini, ang Carcar City Police Station nakadawat og tawag laabot sa nakitaan nga patayng lawas sa biktima. Naglingkod ang biktima sa tricycle nini og naligo sa kaugalingon nga dugo. Sa investigasyon sa Carcar City Police Station, ang biktima nagmaneho sa iyang tricycle dihang ang suspetsado kalit lang nga niabot og niduol sa tricycle og ang way igong rason gipusil ang biktima sa likod gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas. Nasuta sa otoridad, human mahimo ang krimen ng suspetsado midagan paingon ngadto sa Okanya Gym. Ni-request na sab ang mga otoridad og assistance gikan sa scene of the crime operatives Consoko alang sa pagproseso sa lugar kundi 5 ka mga cartridges nga mga cases og 2 ka mga fired bullets ang na-recover ngadto sa crime scene. Gitugyan sab sa team sa Soko ang mga na-recover nga mga dito sa crime scene sama sa tricycle, tuigan ug kwarta na moabot sa 41 o 81 pesos mga kapuso. Morning na Cebu! Alas 5:47 na mga suking ating paminaw. Samtang giplanuhan na sa kagamahanan sa Dakbayan sa Talisay ang pagpahigayon o clearing operation sa mga lugar nga giila nga no-build zone. Ang panagtigom gihimo pinanguluhan ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas uban sa mga department heads, kapitan nga apektados barangay, ingon man ang kapulisan. Gihimo ang pagplano aron masiguro ang hapsay og organisado nga pag-implementar sa clearing operation. Daplin sa sapa dihas man nga si Police Lieutenant Colonel Homobuno Sayon, hepe sa kapulisan sa Talisay ni Tataw, nga gipasabot na ang apektadong pamilya sa kagamhanan nga delikado na nga balikan pa ang karaan nila nga mga gipuy-an. Kay kini nakita na sa dihang miigo ang bagyong Tino nga nakapasakas tubig sa sapa og mitabon sa mga kabalayan. Hinon apil sa prioridad karon sa gobyerno ang pagpahilunas mga apektadong pamilya kadto na sa mga relocation sites. Tulo ka paagi ang ilang giandam sa syudad aron makabalik na sa pagpuyo sa normal ang mga biktimas baha. Gihangyo usab kadto mga gusto nga mutabang nga mga gikinahanglan karon sa mga residente nga apektado mga materyales pagtukod ng mga Pinoy-anan sama sa sin, plywood, kahoy, lansang ug uban pang mga kagamitan. Morning na Cebu! Alas 5:49 na mga kapuso. Samtang gitanyag sa Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA sa Region 7 ang mobile training provider alang sa mga survivors sa bagyong Tino dihas Dakbayan sa Mandaue. Kagahapon, nibisita sa buhatan ni Mayor Junke Uwano si TESDA 7 Provincial Director Carlito Quintano aron hisgutan ang giplanuhan nga mobile training provider alang sa mga napektuhan sa bagyong Tino sa syudad. Mato ni PD Quintano nga pinaagi sa mobile training provider mo hatod ang TESDA og trainers sa lugar kung asa nahimutang ang mga survivors sa bagyong Tino aron ipahigayon ang skills and development training nga nakatabang o makatabang sa mga pagpangitag panginabuhian. Pinaagi sa mga programa mahatagan usab og paglaom ang mga napektuhan sa bagyo og matudluan og skills ang ilang magamit sa pagpatukod og balik sa mga tagsa-tagsa ka mga panimay nga naguba tungod sa dagko nga mga o dako nga pagbaha. Malipayon nga nidawat si Mayor Junke sa mga tabang nga gitanyag sa TESDA 7 alang sa mga mandawihanon nga nagkinahanglan og tabang. Morning na Cebu! Alas 5:50 na. Samtang gitugta na pagbalik ang pagpanagat yes, may Bae City sa Negros Oriental human sa natabo nga chemical spill. Nalipay na unta ang mga mananagat nga makabalik na sa pagpalaod. Usa ka buwan human miagas padung sa dagat ang hugaw gikan sa sakaplanta sa ethanol. Itugtan sila human masuta sa BFAR nga luwas ng kanon ang mga isda og mga lamang dagat sa Bae City. Apan gidili gihapon ang pagkuha o pagbaligya sa mga kinasun tungod sa taas nga level sa plankton. Mapausab tugti ang pag-harvest sa mga seaweeds apan taliwa sa pagbalikas o paglibkas sa pag-ban sa pagpanagat. Nagduol o naguol ang mga mananagat tungod
tungod kay gamay o wala sila'y kuha nga mga isda. Naabtan sa GMA Regional TV ang mga na maligyag isda nga silang manang Hermelinda diha sa port sa Bay City. Then bitbit niya mga balde nga waysud. Wa siya'y palit nga mga kinhason o kay gamay raman ang isda nga nakuha sa mga mananagat. Hindi ka puno, wala naman di. Puno plan lang may karet. Balik ta. Oh, wala naman may karet. Ang kinasa di pa man ikakuha. Ang tipik sa pamahayag sa vendor nga si Hermie Hilda. Samtang bisan og abli na gatos publiko ang White Sand Bar og dolphin watching sa Bay City apan wapa mo balik sa normal ang operasyon sa mga nagbangka ya sa may Cannibal Port. Nanghinaot hinoon ang usa ka tag-iya sa bangka nga mo balik na ang turismo karon nga gibalik na ang dolphin watching sa lugar. Morning na Cebu! Super Radio Reports. Sa tungunan sa Radio Report, karong semana magsugod na ang pag-operate sa Aklopan River diha sa MCWD. Alan Mahal sa Super Radio. Yes, Super Alan, pasok! Karong simana mapatuman na ang operasyon sa Aklopan facility dinhi mismo sa MCWD, dinhi mismo sa Sugbo. Giklaro kini gubikan na humanang nisgutan nga interconnection sa transmission line sa newly installed Watermatic Tubig Pilipinas pipeline karong kun kagahapon nga adlaw. Ang nisgutan nga kahilukan napatuman na ang flushing nini hinungdan nga magsugod ang operasyon nini sa sunod simana. Giya klaro nga mabot sa 2.6 kilometers or 800 mm transmission line ang i-render nga unusable gubikan sa nitabo nga paglunop o gubikan sa nitabo nga bagyo sa may Mananga River nato nakarabayng bagyong Tino dinhi mismo sa Rakbay sa Subo hinungdan na daot ang pipila ka mga linya sa tubig hinungdan nga ila kini nga ilisan o gibatuman ang pagplasing nini diin anesgutan ang tubig gikan mismo sa Aklopan River diya mismo sa Dakbayan sa Talisay. Ako sa Mahay sa GMA Super Radio DYWS, dapat ito. Morning na Cebu! Daghang salamat Super Alan Mahit sa mong report samtang sa pikas nga bahin. Mga huwis na ningkamot nga mahapsay ilang kahimtang sa ilang temporaryo nga gibalhinan. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yes, Super Lloyd, pasok! Giangkon sa mga huwis o sa mga practicing lawyers nga medyo napagay kagulian o nagkagidlay pa agilahan himutangan nga gibalhinan sa mga korte sa RTC o MTCC diya sa may Island Condominium and Residences nga naan himutang sa bare kasambagan ng ato ang Dakbayan. Matud pa na sila gakupar sa ika-6 o sa 7th floor unya matupag gagmay sa mga lugar. Apan gihulagway kini nga mas bintaha na lang ikumpara sa Kimonda IT Center nga may pagaguba human na tumaong nga linog. Apan maningkamot sila nga mangitag pagi og dunay kausaban nga himuon aron nga mahasapsay ang pagbista nila sa mga kaso. Kini si Lloyd Suarez sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Morning na Cebu! Love your eyes. Morning na Cebu! Super Radio National News. At ang oras alas 5:57 na mga balita gikan sa kauluhan. Ipanakop na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga law enforcement agencies ikanhi ako Bicol Party List. Representative Saldico og 17 ka mga personnel gikan sa DPWH og SunWest Corporation. Kinihuman gi-issue aga warrant of arrest batok sa mga individual. Batod sa Presidente, formal nang ni pasaka og kaso ang Office of the Ombudsman batok kang Saldico og laing 17 ka mga individual.
kini base na sa ebidensya nga gisumiter sa Independent Commission of Investigation kan ICI o sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Matod sa presidente giklaro og ligon matod pa klarong ligon ang mga dokumento nga nagsilbing basihan sa pagpasakag kaso. Gidugang nini nga andam nang ipatuman sa mga otoridad ang mga arrest warrants. Matod pa nga dakpon ang mga akusado iatubang sa korte o siguraduhon nga manubag sila sa balaod o ipasalig nga why special treatment. Nagpasalamat tinuon sa Presidente Marcos Jr. sa mga tao sa ilang taas nga pasensya samtang naghuwat sa resulta sa investigasyon ug matod nini nga nagsugod na sa pagpamugna ang mga lakang sa gobyerno aron masiguro nga manubag ang mga naa sa nagpaluyo sa mao nga kontrobersiya. Morning na Cebu! Alas 5:59 samtang gikumpirma sa Department of Interior and Local Government kundi DILG Secretary Juanito Victor Junvic Rimulya nga nag-assign na sila og mga pulisa nga tracker team aron mohimog manhunt operation batok ni kanhi ako Bicol Party List Representative Saldico og sa 17 pa ka mga individual human gi-issue ang warrant of arrest kagahapon batok sa mga individual. Gibutyag ni Rimulya nga kasamtangan nang giadto sa mga team nini ang mga nalambigit nga mga individual nga lakip sa mga gimbestigaran sa gingong adunay partisipasyon sa malusong nga flood control project sa nasud. Si Rimulya maingon giadto na ang mga balay o guban pang mga address nga nahimutangan sa mga personalidad gibisita aron na masigurado nga ang mga arrest warrant gisunod o gipatuman bisan kung duay ubang impormasyon kung pila ka grupo o asa nangita ang mga team. Ipasalig ni Rimulya nga kini usa ka lakang aron mapadali ang pagdakop sa mga personalidad nga nalabigit sa korupsyon. Morning na Cebu! Super Radio International News. Super Radio Weather News. Atong oras mga kapuso alas 6 nas kabuntagon. Ato sang pangayon natong update sa lakat sa panahon sa mosunod nga 24 oras. Ato ikauban atong weather specialist gikas pagasamaktan Sir Mark Galas. Good morning. Morning Sir morning. Don Mark Galas ta Don. Kumusta? Mark Galas, good morning. May buntag, Sir Patch, o sa atong mga suging tigpaminaw, matong latest update, bahin sa kahimtang sa itong panahon, karong adlaw. Nag-apekto pa tayon ang shear line o kay matagbo aning amihan o easterlies diha sa silangang bahin sa northern Luzon. Samtang ang amihan o northeast monsoon nag-apekto sa nabiling bahin sa northern Luzon. Kini pong intertropical convergence zone kung ITCZ, mao'y nag-apekto karon sa takong bahin sa Mindanao o sa may Palawan. Diri sa Kabisayaan, makasilati na karong adlaw o para sa mga panganuro ito na sa matag-umon na kalangitan nga na ay mga tsansa gihapon sa mga lumalabay o mga patak-patak na mga pag-uwan, patunog kilat, gumikan ining easterlies. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, adto na pagapon tayo masinati nga hinay ito na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa amihan ng silangan diin ito ang katagatan, adto na pa hinay ito na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu atong katagatan, adunay hunas kang alas 6:29 sa buntag mo taob. Unyang alas 12:54 sa udto. Temperatura karong adlaw makasukod gikan 25 ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw ning silang ganinang alas 5:42 sa buntag mo salop unyang alas 5:18 sa hapon. Ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pagasamaktan. Kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Good morning! Morning na Cebu! Ang report gikas pagasamaktan nga hingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Morning na Cebu!
Sa di pa tama na milit, shoutout na sa itong mga FB friends nga nagtanaw karon sa itong tulumanon nga to nila ni Arvin Habas. May buntag liyan ko Tamara Matelos, ingan man, Panpila Navarrete Dibdibindig. Good morning diha ninyo, ma'am sir. Good morning, sab. Gato nila ni, kinsa pa man Ali, Alia Ninets, Christina Rama, Gicans Cordova. Good morning ni Pani Hisim Catalan. May buntag sab, gato kang Senda Ruiz. O ni Ansoy Comedoy, gikan sa Corella sa Bohol. El Mondiones, gikan diya sa Abuno, Pahak, Lapu-Lapu City. Ingan man, good morning. Ngato kang Belcar de Basolo. Shoutout kong tate, thank you, uncle. Ingan man, uban pang nagtanaw karon sa tong Facebook Live. Salamat kay ninyong tanan o mayong buntag. At ang inyo tumusunod nga tulumanan ng superhirit. Pagtuki sa mga dagkong mga isyo may labot atong hari nga lungsod. Kita nga pa'y maguban-uban karong buntaga mga kapuso. Sa nga na lang, sa kinatibukang pwersa, sa DYWS sa Radyo GMA pinagistong Master Control. Engineer Don Bia Carlos said, sa itong transmitter site Alan Haka, sa itong program director Algina Bakita, station manager Kate Matos Cortez. Ako na lang inyong kapuso sa Perfat Chant na insa manamilit na kanyang pinagis pagingon. Dalaygon ng Diyos, may buntag Pilipinas, dapat totoo. Inyong nabati ang mga nagtunang mga balita karong adlaw. Kanahipos sa DYWS Super Radyo Cebu News and Public Affairs Department ning tulumanon. Morning na Cebu!